Cloud. Napalingon kaming bigla sa tumawag kay Cloud. At biglang naging triple ang kaba sa dibdib ko nang lumabas na rin mula sa dining room na yon ang pamilya niya. Bigla akong napaatras at sumiksik sa tabi ni Cloud. Pamilyar sa akin ang mukha ng isang matangkad at gwapong lalaking may buhat ngayon na bata. Malaki ang pagkakahawig niya kay Cloud. Kung hindi ako nagkakamali ay siya yung lalaking umalalay sa amin ni Crystal sa simbahan noong tabigin kami ni Athena. At siya rin yung pumigil kay Cloud sa paghabol sa amin. Kuya. Napalingon ako kay Cloud sa sinambit niyang iyon, kuya. Ang ibig sabihin ay ito ang panganay niyang kapatid na tinutukoy niya sa akin. Ang Kuya Charlie niya. Napatingin din ako sa nakangiting babaeng nasa tabi nito. May lampin pa na nakasampay sa balikat niya. Siguro ay ito ang asawa niya. May isa pang lalaking lumabas mula sa dining room at kahit medyo may edad na ang hitsura nito ay bakas pa rin ang tikas sa pangangatawan nito at taglay na kakisigan. Mukhang ito ang ama nila dahil malaki ang pagkakahawig nila dito, napakagwapo pa rin kahit may edad na. Hello, biglang bati ni Crystal sa kanila. Daddy, may bebe sila. Gusto ko din ng bebe, Daddy. Mas lalo akong nakaramdam ng hiya sa ingay ni Crystal. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Hindi ko rin masalubong ang mga titig nila sa amin na puno ng mga pagtatanong. Bigla namang yumukod si Cloud sa anak namin at bumulong, lapit ka sa kanila. Ay lolo yung nasa kanan, opo. Lolo. Mabilis na tumakbo si Crystal palapit sa pamilya ni Cloud. Kapansin-pansin ang pag-ilaw ng mga sapatos niyang suot. Hello po. Ako po, Crystal. Anak po ako ni daddy ko. Mano po, lolo. Kinabahan ako sa paglapit ni Crystal sa ama ni Cloud, lalo't hindi mawalay-walay ang mga titig nito sa aming anak. Ngunit maya-maya ibiglang umiti ang ama nila sa anak namin, kasabay ng pagbaba ng kanan niyang kamay at hinayaan niyang makapagmano sa kanya si Crystal. Hello, baby Crystal. Bigla ring nalusaw ang puso ko nang buhatin na niya ito at dinala sa mga braso niya. Your name is like a gem, an earth mineral, clear and very precious like you. It really suits you. Katulad din ng nakikita kong pag-aalaga sa liyo ng mga magulang mo, lalong-lalo ng iyong ina. Saglit na sumulyap sa amin ang ama ni Cloud, bago muling bumaling sa anak namin. Hindi mawala-wala ang mga ngiti sa mga labi niya, katulad ng kapatid ni Cloud at asawa nito. Sa hindi ko malamang dahilan ay biglang nangilid ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit mahigpit kong pinigilan ang pagtulo nito dahil sa tindi ng hiyang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. You're relevant, Dad. And now he can say that Cloud was very lucky with what happened. Sang-ayon din naman ng kapatid ni Cloud habang hinahawakan na rin niya ang isang kamay ni Crystal. Mabuti na lang umabot ang napakagandang baby na ito. Ikaw ang sumalo sa daddy mo sa maaalong kalagyan niya. Napangiti ako ngunit hindi ko na talaga napigilan pa ang pagtulo ng mga luha ko sa pisngi. Umaapaw ang kaligayahang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. CSA. Liyakin lang talaga ako pagdating sa anak ko. Napakababaw ng luha ko pagdating sa kanya, bebe niyo po yan? Gusto ko din po ng bebe eh. Sabi ni Daddy bibigyan niya po akong kapatid. Oh! Biglang namilog ang mga mata ni Kuya Charlie, kasunod ang malakas na tawanan na ng pamilya nila. Kayang-kaya ng Daddy at Mommy mo yan. Ako naman ay nagpakayuko-yuko dahil sa dagdag hiyang inaabot ko ngayon, wala po akong mommy. Sinanay ko po yan. Mabilis din namang sagot sa kanila ni Crystal, kasabay ang saglit niyang pagsulyap sa akin. Muli silang nagtawanan. Ang anak nilang si Charles ay lumapit na rin sa kanila at hanggang ngayon ay nakatitig pa rin kay Crystal. Marahil ay kinikilala pa rin niya hanggang ngayon ang pinsan niya. Napakabibo at daldal na bata, saad ng ama nila habang nananatiling nakatitig kay Crystal. Nakakatuwa ka naman. Hinawakan din ng babae ang kamay ni Crystal. Kita ko rin ang giliw sa mga mata niya habang nakatitig sa anak namin. Gawa rin kaya tayo ng babae? Sagot naman ni Kuya Charlie sa asawa niya. Tumigil ka, Charlie. Hindi pa nga lumalaki itong nasa tiyan ko na naman. Namilog bigla ang mga mata ko sa sinabi ng asawa niya, kasabay ng pagdapo ng mga mata ko sa tiyan niya. Doon ko napansin na medyo kakaiba nga ang laki ng tiyan niya, buntis ulit siya. Base sa laki ng baby na buhat ni Kuya Charlie, sa tingin ko ay nasa 2 taong gulang pa lang ito. Malay natin, humabol dyan ang baby givetes natin.
Magiging twins na yan, manahimik ka. Ikaw kaya ang magbuntis, umire at manganak? Mukhang magtatalo pa yata sila. Come on, muli nang hinawakan ni Cloud ang kamay ko at hinila na rin palapit sa kanila. Muling bumalik ang kaba sa dibdib ko pero hindi na ito ganon kalala katulad kanina, Dad, Kuya. Agaw pansin ni Cloud sa kanila kaya muli na silang napaharap sa amin, muli naman akong napayuko, lalo na nang dumako ang mga mata nila sa magkahawak kamay naming dalawa ni Cloud. I want you to meet Roxanne Robel. She is the mother of my daughter Crystal. Saka ko na ipapaliwanag sa inyo ang lahat. But, want you to know now that I've made a final decision. And this time I assure you, I will never regret it, we'll marry her soon. Namayani ang ilang sandaling katahimikan sa aming lahat, matapos diretsahang sabihin ni Cloud sa kanila ang salitang yon. Mas lalo pa akong kinabahan. Pakiramdam ko ay bibigay ang mga tuhod ko, lalo na't ramdam ko ang mariin nilang pagtitig sa akin. Nagsimulang manlamig muli at mamawis ang mga kamay ko na hawak ni Cloud. Naramdaman ko naman ang marahan niyang pagpisil dito na tila ba pinakakalma ako. Nagulat din ako nang bigla niya itong itinaas at dinala sa mga labi niya, marahan niya itong hinagkan sa harapan ng pamilya niya. Mas lalong umakyat ang dugo sa mukha ko at siguradong namumula na ito ng husto sa mga sandaling ito. Sobra-sobrang hiya na ang naramdaman ko na para bang gusto ko na lamang magpalamon sa lupa, sa tingin ko rin this time hindi na ako tatanggal. Katulad ng hindi ko pagsang-ayon sa naging desisyon mo noon sa bang babae. Bigla akong napatunghay sa sinabing yon ng kanilang ama. Napatitig ako sa maaliwalas niyang aura na ngayon ay nakangiti na rin habang nakatitig sa akin. Ang ibig bang sabihin yon ay hindi siya naging sang-ayon sa pagpapakasal ni Cloud kay Athena noon? Si Athena ba talaga ang tinutukoy niya? Kung siya man, bakit? Napalingon naman ako kay Cloud nang marinig ko ang mahina niyang pagtawa. Thanks, Dad. Alam ko ngayon, hinding-hindi na ako magkakamalil. Napatitig ako kay Cloud dahil sa sinabi niya. Para bang siguradong-sigurado na siya sa gagawin niyang pagpapakasal sa akin, kahit wala pa siyang nararamdaman para sa akin. That's good. Welcome to our family, Roxanne Luha. Ituring mo na ring tahanan niyo ang pamamahay na to. Just report to me if my son hurts you. Madali lang para sa akin ang putulan siya. Dad naman. She will lose the powerful key, biglang pag-alma ni Cloud sa sinabi ng kanyang ama. Muling nagkatawan ang lahat, ngunit ang mga luha ko na dapat sana ay tutulo ay biglang umurong dahil sa sinabi ni Cloud. Pasimple ko siyang pinanlakihan ng aking mga mata. Sumilay naman ang pilyong ngiti sa mga labi niya, kasabay ng paghapit ng braso niya sa baywang ko. Hiyang-hiya na nga ako dito, Dinadagdagan pa niya. Muli akong bumaling sa pamilya niya. Salamat po, Tito. Lumapit na rin ako sa kanya at kinuha ang kanyang kamay. Mano po, mas lalong nag-umapaw ang saya sa dibdib ko nang hayaan niya naman ako. I'll be happier if you call me Dad too. At saka, tuglan niyo ang kakamano sa akin. Masyado niyo akong pinatatanda. Muling nagkatawanan ang lahat sa sinabi ng kanilang ama at hindi ko na rin napigilan ang mahawa sa kanila. Ayaw pa talagang tanggapin na tumatanda na sila, sagot din naman ni Kuya Charlie, kalabaw lang ang tumatanda. Halina kayo at lalamig na ang mga pagkain sa mesa. Halina kayo mga apo. Maraming pagkain sa mesa, tumalikod na sila habang buhat niya si Crystal at hawak naman niya ang kamay ni sa panyang apo na si Charles. Lolo, may fried chicken po kayo. Gusto ko po fried chicken, tanong naman sa kanya ni Crystal. Hates. Ayan na naman ang batang makulit na mahilig sa fried chicken. Aba, marami tayon liyan. Sakto pala ang niluto ng Nana Elidia niyo. Pareho niyong paborito ni Charles ang fried chicken, napangiti na lamang ako habang hinahabol sila ng tingin. And, G.Y. Ross. He is Kuya Charlie, GB older brother, pagpapakilala naman ni Cloud sa kuya niya sa akin. Ngunit napahinto ako nang tawagin na naman niya akong Iri Rice. Maurice, tanong naman ng kuya niya na tila nagtataka. Nagbibiro lang po itong kapatid niyo. Puro kasi kalokohan to, Pasimple kong siniko si Cloud sa tagiliran niya, lalo na't mukhang nagtitripan niya na naman ako. Muling sagot naman ng kuya niya na mukhang baby, how about, G.Y. Rice? Got it, naintindihan na ang ibig sabihin nitong pilyo niyang kapatid niyo. Anong tawag mo sa akin? Baling naman niya sa asawa niyang nasa tabi niya.
Tumigil ka, Charles, hindi na bagay sa atin yan lingnan niyo to, walang ka-sweet-sweet sa katawan. Paborito niya kasliyong mapalt at kulubot niyang ampalaya, nakanguso namang sagot ni Kuya Charlie sa asawa niya, masustansya yon, Charlie. At paborito mo na rin yun ngayon, hindi lang ako. Nakikipag-agawan ka pa nga kay Cloud, your peanut is the favorite, sabay kaming napanganga ng asawa niya sa sinabi ni Kuya Charlie. Kaagad ding tinakpan ng asawa niya ang bibig niya bago humarap sa amin, huwag kayong makinig sa kanya. May sapi na naman kasi itong kuya niyo. Exat, baby. Kaagad din namang tinanggal ni Kuya Charlie ang kamay ng asawa niya mula sa bibig niya. Alam ko na kung ano ang itatawag ko sa iyo ngayon. Spinaky, that's right. Ha? Nababaliw ka na naman. Hindi ko mapigilang matawa sa kanilang dalawa. Mukhang hindi nalalayo sa kapilyuhan si Kuya Charlie kay Cloud. Magkapatid nga sila. Titsay, ang suya niyong dalawa sabat naman ni Cloud sa kanilang dalawa. And, Mirais, she is Leverous. Ang babaeng nauto ng kuya ko. Anong nauto? What the Ako ang inuto niya, biglang sagot naman ni Kuya Charlie sa kanya. And didn't I tell you, call her 8. I'm older than her. Come on, you know Rice. Hinila na ako ni Cloud, patungo sa dining room at iniwan na namin ang mag-asawa. Kahit na. At tigil-tigilan mo na rin ang pagpapatawag ng papa kay Charles, sigaw pa rin ni Kuya Charlie mula sa likuran namin. Galit na kaya siya niyan? Don't mind him, bulong naman sa akin ni Cloud. His wife was right, he's even crazier than you'd expect, Charles, tumigil ka na. Nagsiselos ka na naman ba sa kapatid mo? What? I'm jealous. What the pack, you may peanut. Magiging 3 na ang anak natin. Dadagdagan pa natin yan ang babae mamaya. Ewan ko sa'yo, Charles. Pakalan mo na si Chlo. Pati ako, mababaliw na rin sa'yo. Napapailing na lamang ako at napapangiti sa naririnig namin sa likuran namin. Hindi ko akalain na may ganitong side pala ang pamilya nila. Makukulit, pilyo pero napakababait naman. Para lang silang mabababang tao na kayang-kayang sabayan ang mga katulad ko lang paano, kaya kung magtagal kami dito ni Cloud sa mansion na ito. Mukhang mababaliw rin ako kasama nila. Naging masaya at maingay ang buong dinner namin kasama ang pamilya ni Cloud. Habang tumatagal na kasama ko sila ay mas nakikilala ko pa sila. Mayroon din silang napakabait na tagapagsilbi bukod ang mga medyo bata pang naririto. Si Nanay Lydia na parang pamilya na rin ang turing nila. Pinasabay din siya sa pagkain namin. Sa huli ay nag-uusap na rin si Charles at Crystal. Mukhang nakalimutan na niya kaagad ang selos na naramdaman niya kanina para sa pinsan niya. Hindi na rin napag-usapan ulit ang tungkol sa mga nangyari sa simbahan noong araw ng kasal ni Cloud at Athena. At sa tingin ko ay iniwasan nila ito sa harap ng hapagkainan. Natapos ang dinner. Nagkaroon muna kami ng kaunting bonding moments sa malawak na living room ng mansion. Ang baby nila ni Kuya Charlie at Ate Leverous ay hinayaan nilang makalaro sila Crystal at Charles kitang-kita kay Crystal kung gaano siya natutuwa sa baby nila. Tulad niya ay mayroon din itong kabilaang dimple sa magkabilaang pisngi. Kapareho sa kanilang mga ama. Daddy, gusto ko rin ng bebe. Gusto ko ng kapatid. Tulad niya, Daddy. Ulit na naman ni Crystal sa daddy niya habang nakatitig kay Baby Chlo. Akala ko ba Ana ang gusto mo? Tanong naman ni Cloud kay Crystal habang nasa tabi ko. Sige, 2 na lang. 2 na lang kapatid ko, mabilis namang sagot ni Crystal sa ama niya. Naku, patay na talaga. Kapag ang batang ito ang nag-request, parang napakahirap tanggihan. Bigyan niyo na kasi. Kami nga mag-aapat na, sagot naman ni Kuya Charlie, kasabay ng paghawak niya sa tiyan ni Ate Lev. Magtatatlo na, Charlie. Ni hindi pa nga tumatakbo si Chlo, nakangiwing sagot naman sa kanya ni Ate Lev, dagdagan pa natin ng isa yan mamaya. Babatukan na talaga kita, hindi ko na naman mapigilan ang matawa sa pagtatalo nilang dalawa. Napakabilis naman talaga nila. Nagsunod-sunod kaagad ang baby nila. Nanay, pwede po ako tabi nila tulog? Daddy, tabi ako sa baby nila, request namang muli ni Crystal na siyang ikinahinto ko. Bigla namang pumalakpak ng napakalakas si Cloud sa tabi ko. That's right, baby. Perfect. What great idea you have.
Sa kanila ka muna matulog ngayon para makagawa na kaagad kami ni nanay mamaya ng baby ouch. Aaray. Honey, naman. Ang sakit, daing niya nang kurutin ko na siya sa tagiliran niya. Hayan na naman kasi siya. Napakabilis niya pagdating sa ganyan. Mabilis niya namang kinuha ang kamay ko, at muli na naman niya itong dinala sa mga labi niya. Pinaghahalikan na naman niya ito. Napayuko ako dahil ramdam ko ang pagtitig sa amin ni Kuya Charlie, na para bang nawiwili din siya sa mga nakikita niya sa amin ng kapatid niya. Kanina ko pa yan napapansin sa kanya. Pwede naman. Malawak naman yung floor bed noon ang dalawa sa room la. Kasyang-kasya sila doong tatlo, anya sa amin. Kaya naman itong kapatid niya ay mas lalo pang lumawak ang pagkakangiti sa akin, may nababasa na naman ako ngayong kakaibang kislap sa mga mata niya. Yee! Table kami ng bebe. Table tayo tulog, ha? Tuwang-tuwa ang kristal namin. Napapalukso pa siya na may kasamang pagpalakpak. Samantala, ang daddy niya sa aking tabi ay siguradong pumapalakpak na rin ang mga itlog sa mga oras na ito. Patay na naman ito ang rice ko. Anak, dito ka na lang matulog. Walang katabol si nanay, habang binibig-isan ko na siya ng pantulog niya. Isang frozen two-piece pajama set. Kasama din ito sa mga pinamili ng daddy ni kanina bago umuwing bahay ungot ko sa anak ko bukas na lang, nanay. Sama mo naman dito si daddy Napasimangot ako. Muktang hindi ko talaga sila maulukan ngayon. Gusto niya talagang tumabi sa baby nila Kuya Charlie at Ate Levy. Kasalukuyan kami ngayong naririto sa malawak na silid ni Cloud. Katatapos lang naming maglinis ng katawan, ang daddy naman niya ay nasa labas at kasama ang ama niya at kapatid. Mukhang may masinsinan silang pinag-usapan. Ayaw mo na siguro katabi si nanay. Hindi mo na ako love, ungot ko pa rin sa kanya. Love kita, nanay. Gagawa kayo ni daddy ng bebe Para may kapatid na ako. Napangiwi naman akong bigla sa sinabi niyang yon. Bakit kanina, sabi mo kay Charles ikaw lang ang anak ng daddy? Ayaw ko ng lalaki. Gusto ko Ana. Pero lalaki din si Chloe. Sabi mo, gusto mo katulad ni Chloe. Bebe pasliya Malaki na si Kuya Charles. Tanda na siya So, gusto mo rin ng kapatid na lalaki pero baby pa? Opo. Hindi na ako nakasagot pa. Kinuha ko ang suklay at sinuklayan naman ang mahaba niyang buhok. Huwag kang maglilikot doon, ha? Lihi ka sa banyo kapag naihi ka. Hindi sa banig opo. Di naman ako ihi sa banig Napangiti naman ako sa sinabi niya. Hindi nga naman talaga siya umihi sa banig bumabangon siya at pumupunta sa banyo. Noong nasa probinsya naman kami at noong sa bus pa kami natutulog ay sa Arenola siya umihi. Nagigising siya sa tuwing makakaramdam siya ng pag-ihi punta na ako doon, nanay. Baka sarado na pinto nila Oh, sige na. Halika na binaba ko na ang hairbrush sa ibabaw ng bedside table. Siya naman ay tumakbo na kaagad patungo sa pinto at excited itong binuksan. Hintayin mo si nanay. Kaagad ko na rin siyang sinundan at sabay kaming lumabas. Nagtungo kami sa pinto na katabi lang ng silid ni Cloud. Ito raw ang silid ni Charles pero may pinto rin daw ito sa loob na konektado sa room nila Kuya Charlie at Ate Levy. Ang galing nga ng naisip nilang yon. Mas nababantayan pa nila ng mabuti ang mga anak nila. Sebsalyo, nanay, sarado na Kaagad na humikbi si Crystal nang makita niyang sarado na ang pinto ng silid ni Charles. Kakatok tayo, anak. Palagi naman yata talaga itong sarado Marahan na akong kumatok dito. Tagal-tagal mo kasi, nanay. Maaga pa, anak. Hindi pa naman siguro sila tulog, hindi rin naman nagtagal ay bumukas ang pinto. Bumungad sa amin si Charles. Crystal. Tuwang-tuwa rin siya nang bumungad din sa harapan niya si Crystal ko hello. Kala ko tulog na kayo Kaagad na palitan ng saya ang kanina lang ay naiyak na niyang hitsura. Nagpupo pa si baby Kaagad ding tumakbo si Charles pabalik sa loob. Nagpupusliya. Ulit din naman ni Crystal bago nagmadali na ring pumasok sa loob. Natanaw ko nga sa loob ang malapad na bed pero wala itong mga paa. Nasa sahig lang ito pero mayroong railings o harang ang buong palibot nito. Mayroon ding pinto. Pasok kayo.
Ani Ate Levi nakalalabas lang ng banyo habang buhat si Baby Chlo na nakabalot sa isang tuwalyang puti. Napangiti ako at pumasok na rin sa loob. Pasensya ka na, Ate Lev. Makulit talaga itong si Crystal ko. Dito niya talaga gustong matulog. Okay lang. Hayaan na natin ang mga bata. Gusto niya talaga ng kapatid kaya pagbigyan niyo na. Gusto niya ng kalaro. Ibinaba niya sa malambot na carpet si Chlo at doon niya inasikaso na pangiti naman ako sa sinabi niya pero hindi ko na siya sinagot. Nakiupo na rin ako sa tabi nila at hinawakan ang kamay ni Baby Chlo. Hello, baby. Ang taba-taba. Ang cute-cute mo talaga. Nakakamiss din magkaroon ulit ng baby pero. Nakangiting lumingon sa akin si Ate Lev bago muling bumaling kay Baby Chlo habang hawak na niya ang isang diaper. Suot ang diaper, anak. Baka lang kasi masyado pang maaga, sagot ko naman sa kanya. Hindi ka pa ba sigurado? Muling niya akong sinulyapan. Magpapakasal na rin naman kayo. At saka, wala kang dapat na ipag-alala kay Cloud. Nako, kung alam mo lang kung gaano kabuting tao yan. Hindi ko makakalimutan yung mga naltulong niya sa amin noon ni Charles. Talaga? Na-curious naman ako sa kung anumang naitulong sa kanila noon ni Cloud. Gusto ko pang malaman ang marami pang bagay tungkol sa pagkatao ni Cloud. Yitsen, nakangiti din naman siyang tumango sa akin. Dati kasi napakasiraulo ng kuya niya. Noong una ayaw niya kaming tanggapin at noong kinuha naman niya kami sa probinsya, ikinulong niya naman kami dito sa bahay habang nasa ibang bansa sila. As in, ikinandado niya ang lahat ng pinto at bintana sa labas ng bahay. Kaming dalawa lang ni Charles ang naiwan dito sa loob. Nanganib ang buhay noon ni Charles dahil nagkasakit siya. Baby pa siya noon. Ha? Pero bakit? Bakit niya kayo ikinulong? Sobra siya magselos. Itinatago niya kami sa maraming tao. Ayaw niya kaming palabasin. Natatakot siya na baka iwan namin siya. Mabuti na lang naririyan si Cloud. Siya ang palaging tumutulong sa amin noon. Wala na sana ngayon ang panganay namin kung hindi dahil sa kanya. Talaga? Mukhang ganon pa rin siya hanggang ngayon. Nakikita ko parang obsessed siya sa Leo. Totoo yan. Nasanay na lang ako. Ganyan din kasi lahat ng mga pinsan nila. Natawa na lang siya. Pero ikinukulong pa rin ba niya kayo hanggang ngayon? Hindi na. Nagbago na siya bago pa kami ikasal. Mabuti kung ganon. Parang sumakit din yung dibdib ko. Okay lang na tayo lang ang masaktan pero huwag naman sana yung mga anak natin. Napakahirap noon sa dibdib. Napasapo ako sa dibdib ko ng mamigat ito. Hindi ko akalain na may pinagdaanan pala silang ganon noon. Totoo yan. Huwag kang magsiselos ha. Noong una kasi na ayaw kaming panindigan ni Charlie, gustong akuin ni Cloud ang responsibilidad sa amin ng kuya niya. Kung hindi daw kami tatanggapin ng kuya niya, siya ang sasalo ng lahat para sa amin ni Charles. Para sa bata yuminpi pakakasalan kanya sana? Parang ganon. Pero para lang yon sa bata ha? Huwag kang mag-isip ng kung ano paman. Natawa naman ako sa sinabi niya dahil mukhang nag-aalala siya sa mararamdaman ko. Wala naman yon sa akin. Okay lang may naisip lang ako. Ganon na pala siya dati pa. Pakakasalan niya ang ina para sa bata. Ganon din kay Crystal at hindi dahil may nararamdaman siya para sa akin. Lihim akong napakagat-abi sinimulan ng bihisa ni Ate Levi si Baby Chlo, bigla naman akong napatingin sa mga suot niyang singsing. Agaw pansin ito dahil sa mga bato nitong kumikinang. Sigurado akong wedding ring yung isa at yung isa naman ay engagement ring. Ang ganda ng mga singsing mo, ate, hindi ko napigilang puri sa mga ito ba? Nakangiti namang inilapit sa akin ni ate ang kamay niya, hinawakan ko naman ito at pinakatitigang mabuti. Parang ang mamahal ng mga to, ah. Sabi ni Charlie sa Chicago daw niya binili. Billion daw ang halaga niyan. Hindi nga ako naniniwala sa kanya. Ho, talaga? Napanganga naman akong bigla baka pinagloloko niya lang ako. Hinayaan ko na lang pero baka nga totoo. Hinding-hindi ko makakalimutan kung paano siya humingi ng tawad sa akin noon bago niya ako inalok ng kasal. Paano, muli naman akong na-curious sa love story nilang dalawa ni Kuya Charlie. Naglakad siya ng paluhod sa hallway sa palengke sa probinsya,
kahit napakaputik, malansa at maraming tao. Humingi siya ng tawad sa akin para sa mga kagaguhan niya. Ipinagbubuntis ko na pala noon itong si Chlo, hindi ko pa alam. Nawalan ako ng malay at sa hospital na ako nagising. Suot ko na tong singsing na ito bago niya ako inalok ng kasal. Nakakatuwa naman. Ang ibig sabihin, mahal na mahal ka talaga ni Kuya. Ang swerte mo sa kanya. Saka ang mga bata. Napakaswerte din sa kanya. Maalagas liya sa mga anak namin. Base sa mga ngiti niya at kislap ng mga mata niya ay masayang masaya siya at in love na in love kay Kuya Charlie. Hindi ko mapigilang mainggit. Sobrang possessive lang talaga niya. Ikaw, maswerte ka rin kay Cloud. Napakaswerte ng babaeng pakakasalan niya. Hindi ako nakasagot dahil hindi ako sigurado. Si Efena. Cute malayong malayo ako doon. Hindi ko na napigilan pa ang damdamin ko. Oy, anong malayo? Nagsiselos ka pa rin ba sa ex niya? Tuluyan na siyang humarap sa akin matapos niyang mabihisan si Baby Chlo. Ang baby naman niya ay tumayo na at lumapit na rin kila Crystal at Charles na ngayon ay nasa loob na ng kama at naglalaro. Magaan ang loob ko kay Ate Levi. Parang katulad ko lang din siya. Napaka down to earth. Wala naman sigurong masama kung magkwento ako sa kanya ng totoong nangyari sa amin ni Cloud. Kung papaano namin nabuo si Crystal at kung paano kami humantong sa ganito. Gusto ko lang na may masabihan na alam kong mapagkakatiwalaan ko at maintindihan ako. Baka sakaling gumaan din ang nararamdaman ko. Ganon pala. Naiintindihan kita, anya matapos kong masabi sa kanya ang lahat sa loob ng halos 1 oras. Ako naman ay natahimik na. Pinigilan ko ang maluha dahil sa nararamdaman kong sakit at lungkot sa mga sandaling ito. Jitsen, mahirap talaga yan pero laban lang. Alam ko naman kayo ang mas pipili ni Cloud, lalo na't may anak kayo. Darating din ang araw, mahuhulog din siya sa leon ng bongga. Yung kuya nga niya, hindi ko akalain na magiging ganito siya sa akin ngayon. Kung hindi mo alam, dati kasi ako talaga yung naghahabol sa kanya at palaging nagpapapansin. Ayaw na ayaw niya sa akin noon. Itinataboy niya ako palayo. Pero sa akin pa rin siya bumagsak na tawa ako sa pagngisi niya. May kapilyahan din siya. Sana nga, sagot ko naman sa kanya. Pakakasalan ka niya kaya hawak mo na siya. Hindi na siya maaagaw pa sa iyo ng iba. Asikasuhin mo na lang siya ng maigi bilang asawa at ibigay ang mga hilig niya. Ibigay mo yung best mo para paligayahin sila. Ganyan din naman ako sa kuya niyo. Muli na namang sumilay ang pilyang ngiti sa mga labi niya. Hindi ko naman kaagad na intindihan ang ibig niyang sabihin. I swear, mababaliw yan sa iyo. Alam mo na, mag-microphone ka rin minsan. Napakunot ang noo ko habang Ma-microphone? Ano yon? Kakanta ako. Nakatitig sa kanya. Bigla naman niyang itinapat sa bibig niya ang medyo nakakuyom niyang kamay. Itinaas baba niya ito habang medyo nakanganga siya. At namilog bigla ang mga mata ko nang doon ko na ito naintindihan. Bigla siyang humalakhak ng malakas. Gumapang naman ang init sa pisngi ko. Ginawa mo yon kay kuya, pabulong kong tanong sa kanya. Naman. Sinasabi ko salyo, maulol yan si Cloud salyo. Napangiwi ako pero hindi ako makapaniwala. Totoo kaya yon dalawa di hindi ko ma-imagine. Hindi ko pa kasi nagagawa yan Tinatanggihan ko pa nga siya Naku, yan ang huwag na huwag mong gagawin. Ibigay mo lang ang lahat ng makapagpapaligaya sa kanya. Subo sagad. I swear, palagi yan uwi ng bahay at kahit nasa trabaho siya ay ikaw pa rin ang iisipin yan. Wow, talaga? Parang bigla akong nabuhayan at nagkaroon ng pag-asa. Ganon pala yon. Kaya siguro ganon kabaliw sa kanya si Kuya Charlie. Yon pala ang sikreto niya. Gawin mo na mamaya. Sakto, kayo lang dalawa doon. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala kay Crystal. Tapos kwento mo sa akin bukas ng umaga ang nangyari, ha? Para siyang kinikilig na mas excited pa sa akin. Pero nahilya ako. Hindi pa ako marunong noon, gusto mo ba mag-wine muna? Mas magigising kasi ang diwa mo, ang katawan mo, ang AA mo kung medyo may espiritu ng alak ang katawan mo. At saka isusubo mo lang naman yon. Imagine mo na sumusupsup ka ng matamis na lollipop o kaya ay manood ka ng mga porn.
Marami kang makukuha doon na ideya, di talaga. Hindi ako makapaniwalang tumitig sa kanya. Parang ang galing-galing naman niya. Kaya pala naging sunod-sunod ang anak nila Haes. Ano na bang itong pinag-uusapan namin? And my God! Sana nga epektibo yon kay Cloud. Wine? Hindi yata wine ang kailangan ko kundi gin. Gin bilog. Hindi ako tatamaan sa basta wine lang. May hard drinks ba kayo dito? Tanong ko kay Ate Levi. Kasalukuyan kami ngayong naglalakad patungo sa home bar daw nila dito sa ibaba ng bahay di hard. Hard talaga ang gusto mo? Nagulat naman siya at napalingon sa akin. 0 tandang bawas 0-0, feeling ko kasi hindi tatalab sa akin ang wine eh. Mataas na siguro ang tolerance mo sa alcohol, no? Palagi kang umiinom. Ganon na nga siguro. Gin kasi ang iniinom ko, gin. Muli siyang napalingon sa akin habang may nanlalaking mga mata. Ang tibay mo naman. Samantalang ako red wine lang ang natitikman. Hindi na rin kasi ako nagkaroon pa ng pagkakataong makainom kahit beer lang dahil palagi na lang akong buntis. Kasalanan kasi ito ni Charlie, Hindi ba kasalanan niya dahil sa malupit niyang teknik at sikreto? Iniisip ko nga kung tatalab ba talaga yon kay Cloud. Mababaliw din kaya siya sa akin kapag ginawa ko iyon sa kanya? Sana lang hindi ko makagat ang ari niya kapag hindi iyon umepekto sa kanya, lulunukin ko na lang siya ng buhay. Hindi ba kayo nagpa-family planning? Naisip kong itanong kay Ate Levi. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa tuluyan na nga kaming makarating sa home bar nila. Naroroon naman sa silid ni Charles si Nana Elidia at binabantayan ang 3 bata. Inuumpisahan na rin niyang patulugin ang mga ito. Si Baby Chlo naman daw ay dumidede na rin sa bote dahil 2 years old na ito bukod sa napakalakas nitong dumede ay maaga daw nawala ng gatas si Ate Levi bago pa siya magbuntis muli sa pangatlo nilang anak ni Kuya Charlie, ayaw unya rin kasi. Gusto niya talaga ng maraming anak, sagot naman niya habang pumapasok na kami dito sa loob ng bar counter. At napakaraming alak nga ang bumungad sa amin at sigurado akong lahat ito ay mamahalin. Sa Basal Tali ako nagtrabaho noon kaya kilala ko ang marami sa mga ito. Maging ang presyo ng mga ito ay kabisado ko rin. Pero siguradong nagtaasan na rin sila ng presyo ngayon dahil 5 taon na ang nakalilipas simula noong magtrabaho ako doon. Talaga? Gusto pala ni Kuya Charlie ang maraming anak? Kung sa bagay 2 lang silang magkapatid ni Cloud, kaya siguro ay babawis liya sa mga anak. At saka, kayang-kaya nyo naman silang buhayin. Ang panganganak lang ang mahirap. Hindi ka naman siguro nahirapan? Muli ko siyang sinulyapan. Hindi naman ako nahirapan sa 2 ko kaya okay na rin sa akin. Hindi rin naman ako nahihirapan sa pag-aalaga kahit wala silang yaya. Nandyan si Nana Elidla at kapag umuuwi ng bahay si Charlie, tinutulungan niya rin ako. Napangiti na rin ako dahil sa sayang nababasa ko rin sa kanya. Ang swerte mo talaga, ate. Makikisana all na lang ako. Bigla naman siyang natawa, ano ka ba? Siguradong ganon din Cloud. Nababasa ko na yan sa kanya noon pa, napatango-tango na lang ako, kung sa bagay, siya na rin naman talaga ang nag-aasikaso ngayon kay Crystal sa bahay, pati nga rin sa akin kung hindi lang ako palaging tumatanggit Divy God. Divy God, bigla akong napanganga nang dumapong bigla ang mga mata ko sa isang bote ng vodka na nagkikinangan sa mga ginto TV bakit. Napalapit namang bigla sa akin si Ate Heavy. The Billionaire Vodka. Totoo ba talaga to? Meron talaga slan to. Nag-alangan akong damputin ito pero ginawa ko pa rin. Pinakatitigan ko ang yayamaning bote nito, anong meron diyan? Nakiusyoso na rin si Ate Heavy sa tabi ko, alam mo bang pinaghalong mga platinum, rhodium at diamante ang disenyo nito? At itong label na ito ay purong ginto, ani ko sa kanya. Talaga, totoo. Siya naman ngayon ang nanlaki ang mga mata. Totoo, Minsan na akong nakakita nito sa altali, kaagad ko na itong ibinalik sa kinalalagyan niya. Kung ganoon, napakayaman pala talaga ng mga De La Vega. Kaya nilang lumusteng pera para lang sa alak na $1,000,000 ang halaga, $1,000,000. Mas lalo pa siyang napatulala. Atilhev kaya hindi na ako magtataka kung binigyan ka ni Kuya Charlie ng singsing na bilyon ang halaga. Bigla naman siyang napatingin sa suot niyang singsing. Naku, wala naman akong alam sa mga ganito, Natawa na lang ako sa kanya.
Dumampot ako ng isang bote rin ng vodka na may bawas na. Alam kong mamahalin din ito pero hindi katulad no ng isa. Ito na lang may bawas ang linumin ko. Pwede nalto sa akin. Kaunti lang naman, mabilis kong binuksan ang takip ng bote at inamoy ang laman nito. Ang bango pa talaga? Hindi ba parang nakakasuka? Kaagad din naman niya akong inabutan ng isang shot glass habang bahagyang umingiwi ang mukha niya. Hindi naman. Amuin mo, dinala ko rin ito sa ilong niya, ngunit mas lalo lang siyang napangiwi. Hindi ko pa natitikman, parang nasusuka na ako. Natawa ako sa sinabi niya. Kaagad ko nang sinalinan ang shot glass at mabilis din itong tinunggalihim akong napamura nang sumayad na sa dila ko ang kakaiba nitong init. Wala naman itong lasa pero yung porsyento ng alkohol, nandoon at kaagad din itong gumapang sa lalamunan ko. Haay, parang uminom ka lang ng tubig hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha mo, ani Atelhev habang nakatitig sa akin. Para bang hangang-hanga siya sa akin. Nasanay na lang siguro, sagot ko naman sa kanya bago ko muling sinalinan ang shot glass. Bilisan mo na. Baka matapos na ang pagmimiting nila sa itaas. Galingan mo, ha? Bigyan mo ng kahit kaunting indak, anong indak? Muli kong tinungga ang laman ng shot glass bago ko ito muling sinalinan ng bago. Habang tumatagal ay parang sumasarap na ito sa panlasa ko. Mas masarap ito kaysa sa gin. Yun lang kasi ang kaya kong bilhin kaya doon ako nagtitiyaga. Indak. Giling. Ganern. Tapos titigan mo siya ng malagkit na may kasamang kagat level, ha? Ano iyon? Parang aakutin ko siya, ganoon. Parang sa mga sinasabi niya ako nahilong bigla. Kaya ko bang gawin ang mga yon, hindi ba parang gawain lang yon ng mga babae sa kabaret? Ano ka ba naman? Nagtrabaho ka sa bar? Wala bang mga dancer doon? Meron naman ganon. Gayaan mo na lang sila muli akong napatunggan ng alak sa sinabi niya, waitress lang ako. Hindi ko yata kayang sumayaw na parang hostess. Piwes, gawin mo na ngayon kung gusto mong mahulog siya sa iyo ng bongga. Sa kanya mo lang naman yan gagawin at hindi sa maraming tao. Dalawa lang kayo sa shield niya. Pero kung gusto mo, bigyan mo akong susi. Sislipin ko kung anong gagawin niyo, bigla akong naubo sa sinabi niya habang kasalukuyan na akong umiinom ngayon sa bote. Bahagyang tumalsik ang alak mula sa bibig ko, joke lang naman. Ikaw talaga. Bakit diyan ka na uminom? Lasing ka na yata, Tama na yan. Baka hindi ka makaisa niyan. Mapupurnada ang plano natin. Kaagad niyang inagaw mula sa akin ang bote at mabilis itong tinakpan. Ako naman ay nakaramdam na kaagad ng pagkahilo. Parang umiikot na kaagad ang paligid ko. Okay ka lang? Halka na. Umakyat na tayo sa itaas. Ready mo na yung saril mo bago sila pumasok sa loob ng silid nyo. Maghugas ka ng mabuti ng mga singit-singit mo, at magpabango ka. Kaagad na niyang hinawakan ang kamay ko at hinila ako palabas ng bar counter. Nakapag half bath na ako naman ay halos masubsob na sa paglalakad. Naparami yata ang nainom ko. Di mabuti. Magsuot ka ng sexy na lingerie di. Lingerie? Ano yon? Hindi mo alam yon? Bibigyan na lang kita. Sexy ka naman at siguradong kakasya sa liyo ang mga lingerie ko. Ewan ko na lang pag hindi tumulo ang laway ni Cloud sa liyo, tuloy-tuloy niya akong hinila paakyat ng hagdan, ilang ulit ko namang naipilig ang ulo ko dahil sa hilong nararamdaman ko. Paano ko pa maaakit nito si Cloud? Sana pala, nag-win na lang talaga ako. Pumunta ka na sa room Lyo, isusunod ko na lang sa Lyo ang injury, tuluyan na kaming nakarating dito sa itaas, pero Death Crystal. Sislupen ko di ako na ang bahala sa kanya. Siguradong natutulog na sila ngayon. Sige na, dito ka na. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng silid na hindi ko kaagad, babalik ako. Mabilis lang na mukhaan. Itinulak niya ako papasok sa loob, ako. Kaagad niya ring isinara ang pinto at naiwan ako dito sa loob na palinga ako sa buong paligid kahit nahihilo ako. At doon ko napagtanto na silid na ito ni Cloud. Simple but elegant ang disenyo ng silid niya. Hindi naman ito nalalayo sa disenyo ng silid niya sa bahay niya sa Antipolo, mas marami nga lang ang gamit dito. May TV rin sa harapan ng kama at PlayStation. May ilang dinosaur toys na nakadisplay sa isang bookshelf na naririto.
May ilan ding books na nakasalansan. Walang chandelier pero may mga dimmable light na nakahilera sa kisam. Class ding tingnan ang silid na ito dahil sa combination ng black, white and charcoal na paint na ginamit. Ang walk-in closet niya ay punong-puno ng mga damit niya at mga kagamitan niya. Masasabing dito talaga siya nagsimula sa silid na ito simula noong siya ay baby pa lamang. Nabanggit din ni Ate Heavy kanina na ito talaga ang bahay ng mga magulang nila Charlie at Cloud. Napalingon ako sa pinto nang muli itong bumukas at bumungad si Ate Heavy, kaagad siyang pumasok dito sa loob at lumapit sa akin, habang may bitbit na parang damit na kulay pula. Suotin mo na ito. Bilsan mo na Castle pabalik na sla, kaagad niyang kinuha ang kamay ko at inilagay ang malambot na damit na iyon. Sige na, lalabas na ako Gike kaya ko ba talaga? Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Sige na. Dazikazans para sa higanteng mikropono. Para sa minamahal. Itinaas pa niya ang pareho niyang braso at ikinuyom ang mga kamao sa ere. Sige, alanganin ko pa ring sagot sa kanya, basta, isagad mo lang ka-out maduwal-duwal ka na. Ha? Kaagad na rin siyang tumalikod at muling lumabas ng pinto. Mabilis niya rin itong isinara, kaya naiwan na akong mag-isa dito sa loob. Napatingin ako sa hawak kong pulang tela. Itinaas ko ito at iniladlad sa harapan ko. Isang 3 pieces lingerie, thong and robe set pala ito. At gano'n na lang ang pamimilog ng mga mata ko nang tuluyan ko ng mapagmasdan ang lingerie. God! Napaka-sexy ko yata dito. Dress nga pero bukod sa napakaigsi, may mahahaba pa itong slit sa harapan na siguradong kitang-kita ang singit ko. Lilitaw din ng husto ang dibdib ko sa bra style nito. Ano kayang iisipin sa akin ni Cloud kapag nakita na niyang suot ko ito? Haste! Bahala na nga. Sana nga ay tama itong gagawin ko. Sana nga ay epektibo sa kanya ito. Kaagad na akong tumakbo patungo sa banyo at pumasok sa loob. Kamuntik pa akong matumba nang umikot na naman ang paligid ko. Mabilis ko nang hinubad ang mga damit ko, maging ang mga underwear ko. Napatitig ako sa brace na suot ko sa likuran ko. Ang pangit tingnan kung suot ko pa rin ito. Pero paano kapag nanakit na naman ang likod ko? Bahala na. Hindi ko na lang siya tatanggalin. Lang araw na rin namang nananahimik ang likod ko pero paano kung biglang bumalik? Mabuti na yung sigurado pumasok ako sa loob ng showroom at muling naghugas ng mga singit-singit ko, baka kasi nangamoy pawis na kaagad ako muli akong lumabas at sinimulan ng isuot ang lingerie. Ngunit bigla akong napahinto nang may marinig akong tila kaluskos mula sa labas ng banyo. Baka nariyan na siyal, kaagad akong lumapit sa pinto at ikinandado ito. Ngunit kamuntik na akong mapatalon sa gulat nang magkakasunod na katok ang narinig ko mula doon. Roxanne. Are you there? Napatakip akong bigla sa bibig ko kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Rice? Ano ba yan? Bakit parang nawala yung epekto ng alak sa akin? Dapat yata ay inubos ko na yung isang bote. Rice? Honey? Nandito ako. Sandali lang, sumagot na ako dahil lumalakas ang tinig niya at mga pagkatok niya sa pinto. What are you doing? Naiihi na ako, ha? Minadali ko na ang pagsusuot sa thong bago ko isinunod ang robe, nakakahiya talaga ito. Hindi ko yata kayaldi, nandyan na. Mabilis akong nag-gargle gamit ang mouthwash niyang naririto, kahit nakapag-toothbrush na ako kanina. Para sigurado lang na mabango ang hininga ko. Rice, I have to pee. Open this door. Muli pa rin niyang kinalabog ang pinto na siyang nagpapataranta lalo sa akin. Eto na nga. Bubuksan ko na. Mabilis na akong lumapit sa pinto. Lang beses akong nag-inhale at exhale sa harapan nito dahil para nang magigiba ang dibdib ko sa sobrang lakas ng kabog nito. Nag-sign of the cross na rin ako para sa gagawin kong ito, Divirals. Ang tagal mo naman. Wala pa rin siyang hinto sa kakakatok niya. Pinili kong sumandal sa pader sa gilid ng pinto at namahinga doon. Hinawakan naman ng isa kong kamay ang doorknob bago ko ito pinihit at tuluyan ng binuksan. Bakit ba ang taga napahinto siya sa pagsasalita nang bumungad na ako sa harapan niya at kitang-kita ko kung paano siya napatulala habang lumilibot na ang mga mata niya sa kabuuan ko. Hello, Yinbay Lollipop. Pinalambing ko ng husto ang tinig ko. Kagatlabi akong tumitig sa kanya kahit hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko.
Mabuti na lang hindi ako nauto dito what the lollipop. Ngumiti ako sa kanya ngunit pakiramdam ko ay naging alanganin iyon. Rice? Is that you? Lumipas ang ilang sandaling nakatulala pa rin siya sa harapan ko at patuloy na lumilibot ang mga mata niya sa kabuuan ko. Kagatlabi akong lumapit sa kanya. Wanna play with me? Itinaas ko ang kamay ko sa dibdib niya at dahan-dahang pinagapang ang hintuturo ko mula doon pababa sa tiyan niya kahit may suot pa siyang dress shirt. Oh, shit! Oh, what the fuck is this, honey? Kitang-kita ko kung paano tumaas ang dibdib niya at umalon ang Adam's apple niya sa liig tinago. Wait. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at pinigilan ito sa ginagawa. Muba ang rice ko. Rice? Binitawan niya rin ang kamay ko at umalis sa harapan ko. Sinuyod niya ang buong bathroom, maging ang loob ng shower room ay sinilip niya na maan. Nasisira yung buwelo ko, eh. Hindi ko mapigilan ang mainis. Okay na, eh. Nakakaya ko nang gawin ang kahiyahiyang bagay na to. Lumabas ako ng bathroom at kinalkal ang phone ko sa loob ng bag ko na nakapatong dito sa couch. Nakuha ko rin naman ito kaagad. Kaagad ko itong binuksan at tinungo ang music tracks. Hinanap ko ang tugtog na alam kong mas magpapagana sa akin. Kaagad ko rin naman itong nakita at mabilis na ni-play. Careless Whisper Guthrie George Michael kaagad na pumailan lang ang musika nito sa buong paligid. Binawasan ko ang mga ilaw sa kisam at itinira lang ang mga dimmable light. Rice oh, shit na pahinto si Cloud sa pinto ng bathroom habang nakatanaw sa kinaroroonan ko. Mabuti na lang at kakaunti na ang ilaw. Hindi na niya mapapansin kung gaano namumula na ngayon ang mukha ko dahil sa kahihiyang ito. Honey, oh what the fuck are you doing? Damn it! Inumpisahan kong maglakad ng mabagal palapit sa kanya, habang sinasabayan ko na rin ng mabagal na paggiling ang musika. Ramdam ko ang pangangatog ng mga tuhod ko at hindi ko na malaman kung malambot ba ang katawan ko o matigas. Hindi naman talaga ako sumasayaw eh. Napakahirap namang magpabaliw ng isang lalaki. God damn it, baby. You have no idea what you're doing to me right now na banaag ko kung paano sumilay ang napakagandang ngiti sa mga labi niya habang nakatitig sa akin. Napakagatlabi pa siya at kitang-kita ko kung paano nag-alab ang kanyang mga mata. Nagpatuloy ako sa marahang paglapit sa kanya habang patuloy din sa paggiling ang katawan ko. Nagtatlong hakbang naman siya palabas ng banyo bago huminto at nanatili na lamang sa kinatatayuan niya. Am I dreaming? Halos hindi kumukurap ang mga mata niya sa pagtitig sa akin. Inumpisahan na rin niyang kalasin isa-isa ang mga buttons ng dress shirt niya. Tear game now. You don't have to force me anymore. Bulong ko sa kanya nang tuluyan na akong makalapit sa harapan niya, mas lalo namang lumawak ang pagkakangisi niya sa harapan ni Is that really you, Jill Rice? Are you drunk? Hinawakan niya ang magkabila kong pisngi at inamoy ang bibig ko. Naipikit ko naman ang aking mga mata dahil sa mabangong amoy ng bibig niya na nahahaluan ng alak. Hindi ko alam kung sa akin ba yon nagmumula o sa kanya. Pero malamang, uminom din sila ngayon ng ama niya at ng kapatid niya. You're drunk. Bakit ka uminom? Saan ka uminom? Sunod-sunod niyang tanong, ngunit inuumpisahan na rin naman niyang halikan ang mga labi ko habang hawak niya pa rin ang magkabila kong pisngi. Nag-iinit na kaagad ako sa ginagawa niya lalo di sinasabayan ito ng mapaglarong musika. Mukhang nagbabalik ng muli sa katawan ko ang espiritu ng alak na ininom ko kani-kanina lang. Ngunit mahigpit ko munang pinigilan ang sarili ko. Gusto kong sundin ang mga ipinayo sa akin kanina ni Ate Leveros para malaman ko kung totoo nga ba ang mahiwagang teknik niyang yon. Hindi pa naman ako desperada pero, heights. Nababaliw na yata ako. Bumitaw ako mula sa mga labi ni Cloud, hindi pa ako lasing, laro muna tayo. Ano? Game ka? Mapang-akit kong tanong sa kanya. Kita ko naman ang pagnganga niya at tila hindi makapaniwalang tumitig sa akin. What the hell is going on with you, Jill Rice? What game is that? Don't dare me, cause you might not know, I can play better than you talaga. Then, let's begin. What? Hindi ko na siya pinansin pa. Kaagad ko nang winakwak ang dress shirt niya na ang ilan sa mga buttons nito sa ibaba ay nakakabit pa. Naghiwalay din naman ito kaagad at sumabog sa sahig ang mga buttons nito. Damn! Ever so wild, honey.
Oh, kita ko naman ang gulat sa hitsura niya. Kayang-kaya naman niyang bumili ng marami niyan dahil bilyonaryo siya. Ninisihan ko siya bago ako tumalikod sa kanya. Sumandal ako sa dibdib niya bago ako muling gumiling. Marahan kong itinudyo-tudyo ang balakang ko sa ibabang bahagi niya kung saan nararamdaman ko na ang naninigas na niya kaagad na alaga na nagtatago pa sa suot niyang pants. Hey, honey. You're such tisel, naramdaman ko naman ang paghawak ng mga kamay niya sa baywang ko. Humaplos ito paitaas sa dibdib ko at paibaba naman sa mga hita kong litao sa suot kong inggeri. Love what you're doing right now, but Jivai Rice, goddammit. You're fucking killing me, you never know that, bulong niya sa batok ko habang naglalandas na dito ang mainit niyang mga labi na siyang mas lalo pang nagpapadarang sa akin, ngunit ginising kong muli ang diwa ko. Humarap akong muli sa kanya at ginilingan siya. Iginapos ko ang mga braso ko sa liig niya, kaya muling nagkalapit ang aming mga mukha. I'm hungry, Jivai lollipop. Can taste it too. Bulong ko sa gilid ng tainga niya bago ko kinagat ang puno nito, katulad ng ginawa niya rin sa akin nitong nakaraan lang dang, baby. Where the hell did you get the lollipop idea? Bigla niya akong tinawanan. Huwag mo kong tawanan. Kakagatin kita, yan. Sinamaan ko siya ng tingin ngunit mas lalo pa siyang tumawa. Diba, ito ang gusto mo? Malaya ka na. Wala na akong password. Suddenly change your mind. Huwag ka nang marami pang tanong, mabilis ko nang hinawakan ang belt ng pantalon niya at kinalas ito, holy cow. If that rice, are you serious? You really want to taste that? Hinayaan niya rin naman ako sa ginagawa ko pero ang gulat ay naroroon sa mukha niya habang nakatitig sa akin. Pansin ko na lumalalim din ang paghinga niya. I told you, game ako ngayon. Don't wait for me to change my mind. Muli naman siyang bumungis-ngis, kasunod ang pagkabig niya sa batok ko, at maalab na hinagkan muli ang mga labi ko. Kaagad ko rin naman siyang tinugon habang patuloy kong kinakalas ang belt niya. Mabilis kong inanbuton ang pants niya at ibinaba ang zipper nito. Muling nagkalas ang aming mga labi. Can see what you're up to, anya na may panghahamon na rin sa tinig niya. Napalunok ako bago dahan-dahang bumaba ang mga mata ko sa ibabang bahagi niya. Tanging boxer na lamang ang nakaharang ngayon sa inyang pakiramdam ko ay nagwawala na sa loob. Tuluyan ng kumurba ang kalakihan nito at kahabaan sa tela ng boxer briefs niya. Nakaramdam ako ng kaba at pag-aalinlangan. Kaya ko ba talaga to? Parang higante naman yan. Dahan-dahan akong bumaba sa harapan niya hanggang sa tuluyan ng lumuhod ang mga tuhod ko sa sahig. It's okay, Jivai Rice. Don't worry, you're his boss now and not me. Napatingala akong muli sa kanya at kita ko ang naglalarong ngiti sa mga labi niya. Muli akong napalunok. Hinawakan ko na ang garter ng boxer briefs niya at dahan-dahan na itong ibinaba. Ramdam ko ang panginginig mga kamay ko ngunit mahigpit ko itong nilabanan. Kaagad ko nang ibinaba ang boxer briefs niya, kasama ang pants niya, hanggang sa umigkas ang dambuhalan niyang alaga sa harapan ko. Ay! Nagulat ako at napatakip sa bibig ko ng kamuntik na itong tumama sa mukha ko. Natawa ng malakas si Claude, ngunit kaagad din niya itong pinigilan. Kagatlabi siyang tumitig sa akin habang pigipigil ang mga ngiti niya. Scared? Ayaw mo na ba? Hindi, no, wala akong inaatrasan o, ang tapang hindi ko na siya pa. Nance, muli kong ibinaba ang paningin ko sa alaga niyang nakasaludo na sa akin ngayon. Sa hitsura pa lang nito ay para itong batong napakatigas, ang taba-taba at napakahaba. Napapaisip lang ako kung ilan ang sukat nito, ngayon ko lang din naisip kung paano ito nagkasya sa akin noong una siyang pumasok sa akin. Virgin pa ako noon. Ni hindi nakaisa sa akin ang tiyonggo kong ex, kaya naman sa ibang babae siya, kumayod, tititigan mo na lang ba yan? He's waiting na agaw bigla ang atensyon ko sa sinabing yon ni Cloud. Para bang inip na siya. Wala akong nagawa kundi ang itaas ng muli ang mga kamay kong nangangatal at marahang hinawakan ang kahabaan niya. Nagulat ako noong una dahil sa kakaiba nitong tigas kaya't nabitawan ko ito kaagad. Kakaiba din ang init nito. Ang laki-laki at para bang buhay na buhay. Muli kong narinig ang matunog na pagtawa ni Cloud mula sa itaas ko. You're shaking, Jivai Rice. Is this your first time? Bigla akong napatingala sa kanya sa sinabi niyang yon. Ikaw ang first ko, no?
For your information, ikaw lang ang nauna sa akin at ikaw pa rin ngayon. Hindi ko mapigilan ang mapasimangot. Nasaktan ako dahil parang iniisip niya na may iba pang lalaki akong nakatalik. Napahinto naman siya at napatitig sa akin. Ngunit yung mga ngiti niya ay naroroon pa rin at mas lalo pa itong lumawak. I mean, hindi mo ba yan hinawakan noon? Hindi. Paano ko gagawin yon? First time ko nga. Malay ko ba dyan? Tuluyan na siyang natawa. Yumukod siya sa akin at binuhat ako. Teka, hindi pa tayo tapos, pag-awat ko naman sa kanya, let's move to the bed. Ayokong masaktan niyang mga tuhod mo sa sahig. Bakit mo ba naisip na gawin to ngayon? Nag-inom ka, guys eh. Do you have problem? Marahan niya akong ibinaba sa kama. Hindi ko malaman ang isasagot ko. Hindi ko pwedeng ituro si At Levy. Nakakahiya yon bilang babae. Oh, wala. Gusto ko lang sanang bumawi dahil tinatanggihan kita eh. At saka, ikakasal na rin naman tayo, di ba? Okay lang na gawin ko na to na paiwas ako ng tingin dahil sa mga titig niya habang tuluyan na niyang hinuhubad ang suot niyang pantalon at boxer briefs sa gilid ng kama. Nananatili pa ring nakatayo ang buhay na buhay niyang alaga. Paulit-ulit din namang tumutugtog ang Careless Whisper dahil nakaset ito sa repeat 1. Saka, wala si Crystal ngayon. Huwag na natin tong gawin kapag naririyan siya. Baka makita niya tayo. Malaki na iyong anak natin. May isip na yon. We will move her to her room when we get home. Sumampa na rin siya sa kama at nahiga sa tabi ko nang walang anumang saplot. Hinila niya ang kumot at itinabing sa ibabang bahagi niya. Hindi pa ako sigurado kung kaya na niyang matulog ng mag-isa sa kama. Nasanay silang magkatabi kaming dalawa eh. Then, we'll let her sleep first before we move to our room. Sasamahan muna natin siya hanggang sa makatulog siya. Masasanay din siya katagalan. We can also install CCTV in her room so we can keep an eye on her even if she's alone there. Hinila niya ako at inihiga sa dibdib niya. Bumalot sa akin ang mainit niyang mga braso. Magandang ang idea yon. Hindi ko na rin napigilan pang yakapin din siya at damhin ang init ng katawan niya. Bakit ko pa nga ba pinipigilan ang sarili ko at inilalayo ko pa sa kanya kung pwede ko namang gawin ang lahat upang mahulog siya sa akin. Tama si At Levy. Pwede kong gawin ang best ko sa pag-aasikaso sa kanya, lalo na kapag kasal na kami. Hawak ko na ang malaking pagkakataong yon kapag dumating na ang araw na yon. Gagawin ko ang lahat para mahalin niya rin ako ng lubos. So, do you still want to kiss it again? Ha? Napatingala ako sa kanya sa sinabi niyang yon. At haya na naman ang pilyon niyang ngiti na sumisilay sa mga labi niya. Hinalikan niya ang noo ko bago ito bumaba sa ilong ko hanggang sa marating niya ang mga labi ko. Siniil niya ako ng halik doon habang nararamdaman ko naman ang isa niyang kamay na gumagapang sa braso ko. Bumabato sa kamay ko hanggang sa dalhin niya ito sa kung saan. Nagulat ako nang may mahawakan na akong matigas at nag-iinit na kamote. Bigla kong naigkas palayo ang kamay ko kasabay ng kamuntik ko ng pagkagat sa labi niya. Ramdam ko naman ang pagngisi ng hinayupak habang patuloy niyang inaangkin ang mga labi ko. Yevsen, lalayo sana ako mula sa kanya, ngunit humigpit lang ang pagkakayakap sa akin ng isa pa niyang braso. Muli niyang kinuha ang kamay ko at dinala muli doon. Noong una ay nanginginig at natatakot pa rin ako sa paghawak sa alaga niya. Ang laki talaga, ang taba, mahaba at mainit-init iyon. Inalalayan naman niya ako kung paano ito hawakan at haplusin. Di kalaunan ay nasanay na rin ako hanggang sa ako na ang kusang gumagawa niyon sa kanya. Ramdam ko naman ang paghigpit ng pagkakayakap sa akin ni Cloud at paglalim ng mga halik niya. Nagpatuloy ako sa paghaplos sa kahabaan niya paibaba at taas hanggang sa magamay ko na ito. Naalala kong muli ang mga sinabi sa akin ni Ate Levy at gusto kong subukan yun ngayon. Kumawala ako mula sa mga labi ni Cloud, susubukan ko aniko sa kanya, habang habol ko ang aking paghinga, napakagatlabi naman siya habang nakangisi sa akin. Nanay! Daddy! Malalakas at sunod-sunod na katok ang biglang nagpagising sa akin. Nanay! Daddy, tinig ni Crystal ang naririnig ko mula sa malayo. Napakalas akong bigla mula sa pagkakayakap ko kay Cloud. Pagdilat ng mga mata ko ay bahagya akong nasilaw sa liwanag ng araw na pumapasok na dito sa loob mula sa bintana.
Mukhang tirik na ang araw sa labas. Nanay, Daddy, gising na kayo. Babangon na sana ako nang humigpit bigla ang pagkakayakap din sa akin ni Cloud. Cloud, Leong anak mo. Tanghali na itinulak ko siya kaya napatihaya siya sa kama. Jitsen, umuwal lang siya pero nananatiling nakapikit pa rin ang mga mata niya. Halatang puyat na puyat siya at pagod na pagod mula sa kakaararo niya sa akin kagabi. Kung hindi pa naglantang gulay ang talong niya kagabi ay wala siyang planong huminto. Napatingin ako sa nakabukol niyang giant lollipop na ngayon ay natatabunan ng kumot. Hindi naman kakapalan ang kumot kaya't kitang-kita ko ang kurba niyon doon. Naalala ko ang ginawa kong pagsupsup niyon kagabi. Napatapik akong bigla sa mukha ko nang tuluyan ng lumarawan sa isipan ko ang kahiyahiyang eksenang ginawa ko kagabi sa alaga niyang yun. Hindi ko akalain na magagawa ko yun. Nababaliw na yata ako. Kinuha ko ang unan at ipinatong doon. Daddy, gising na. Nanaaay. Patuloy ang pagkatok ni Crystal sa pinto. Kaagad na akong bumangon at hinagilap ang mga nagkalat kong damit sa sahig. Pati ang unan na ginamit kong luhuran kagabi ay naririto pa rin. Dinampot ko ito at ibinalik sa kama. Sandali, anakal nandyan na, mabilis akong naghanap ng robe sa loob ng banyo at kaagad itong isinuot. Morning na, nanay. Opo, nandyan na ko. Patakbo na akong nagtungo sa pinto habang ibinubuhol ang tali ng robe sa baywang ko. Kaagad ko na rin itong binuksan at bumungad sa akin si Crystal na nakasimangot na. Morning na, nanay. Tagal-tagal niya naman gising ni Daddy. Nagpapadyak pa siya sa sahig habang masama ang tingin sa akin. Abat napakamaldita talaga at igsi ng pasensya ng batang to katulad ng daddy niya. Sorry na. Good morning. Kaagad ko na ring isinara ang pinto. Nilampasan niya ako. Lumapit siya kaagad sa kama kung saan naroroon ang daddy niya at patuloy pa rin sa paghilik. Kalahati ng katawan nito ang hubad at nakabalandra. Tulog pa daddy? Sumampa siya sa ibabaw ng kama at nilapitan ang daddy. Tulog pa si daddy, anak. Kanina ka pa ba gising? Kumain ka na ba? Phone ko mula sa ibabaw ng bedside table at sumilip sa orasan. Kinuha ko ang napamulagat ako nang makita kong 10:00 na pala ng umaga. Magtatanghali na. Kaagad ko itong ibinalik sa table at muling bumalik sa kama. Si Crystal ay nahiga sa tabi ng daddy niya at niyakap ito. Naglalambing na naman ang baby namin. Opo. Sabay kami kain ni Kuya Charles at Bebe. Lumapit na rin ako sa kanila. Mahina kong kinublit-kublit si Cloud sa tagiliran niya. Cloud, tanghali na. 10:00 na. Yegse, umuwal lang siya bago tumagilid paharap sa amin ni Crystal at niyakap ang anak niya. Daddy, bigat mo po eh. Morning na, Daddy. Tulog-tulog ka pa. Hirap na hirap namang inalis ni Crystal ang braso ng daddy niya sa karya. Alainan. Hug lang si Daddy, sagot naman ni Cloud sa namamaos pang tinig. Siguro pati lalamunan niya ay napuno na rin ng katas ko. Mabuti na lang at hindi napano ang likod ko. Ang akala ko ay mababalda ako. Yon pala ay siya ang mukhang baldado ngayon. Nakaapat yata siya ng putok kagabi hanggang madaling araw kaya ang cherry ko ngayon ang ramdam kong mahapdi. Parang nagasgas na yata ng husto. Awit ng awit din ang balakang ko sa kakabukaka ko buong magdamag. Cloud, 10:00 na. Bumangon ka na. Baba na tayo. Nagugutom na ako, gutom na si nanay, Daddy. Alainan. Naidilat bigla ni Cloud ang mga mata niyang namumungay pa rin sa puyat. Namumula-mula pa ito ngayon. Kain muna tayo bago ka matulog ulit, ani ko sa kanya. Tilad still full. Late and drank a lot of your juices last night akin. Kasunod ang pagkindat niya at pagsilay ng pilyong ngiti sa mga labi niya. Anya habang nakatitig sa, tumigil ka nga. Kaagad kong nahagip ang unan at ibinato sa mukha niya. Narinig ko naman ang matunog niyang pagtawa. Namula ang mukha ko nang maalala ko na naman ang nagdaang magdamag sa aming dalawa. Di ka pa rin ba nabusog? Laki ng kinain mo sa akin kagabi. Selma, nahimik ka. Kaagad na akong bumaba ng kama at nagmartsa patungo sa banyo. Dinig na dinig ko naman ang malakas niyang pagtawa. Ray. Kung alam ko lang na aasarin niya ako ng ganito, kinagat ko na lang sana ang ipinagmamalaki niyang.
Tingnan ko lang yung makapagsaya pa siya. Naghilamos na ako at nag-toothbrush. Naghugas na rin ako ng cherry kong mahapdi. Ngunit napag-igtad ako dahil mas humapdi pa ito ngayong tinamaan na siya ng malamig na tubig. Napakagatlabi ako at tinis ang kirot niyon. Nawakwak yata ito ng sobra. Warm water na lang ang ginamit ko upang hindi gaanoong mahapdi sa sugat. Nanay, ang ganda naman ito. Akin na lang po to. Paglabas ko ng shower room ay bumungad sa pinto ng banyo si Crystal habang suot ang lingerie na galing kay Ate Levi. Hawak pa niya ang thong. Anak, hubarin mo yan. Hindi yan pwede sa iyo. Hindi yan pambata. Nagmistulang bestida sa kanya ang lingerie at umabot hanggang mga paa niya ang haba. Katya sakin, nanay eh. Maraming binili sa iyo si daddy na damit. Hindi yan pwede sa iyo, anak, kaagad ko siyang nilapitan at inagaw mula sa kanya ang thong, gusto ko ganto, nanay. Ganitong kulay ba ang gusto mo, red? Hahanap tayo ng ganitong kulay, opo. Gaya-gaya ka naman eh. Hinubad ko na rin mula sa kanya ang lingerie. Gusto ko ganyan eh. Lambot. Nilingon ko ang daddy niya na ngayon ay bumabangon na rin. Mukha siyang bangag at walang kalakas-lakas. Inipon ko ang mga pinaghubaran naming damit sa banyo. Mamaya ay hahanapin ko ang laundry room nila para malabhan ko kaagad ang mga ito. Nadampot ko sa sahig ang nagkalat pang pantalon, dress shirt at boxer briefs ni Cloud. Siya naman ay nakaupo na sa kama at nakatitig sa akin. Nandoon pa rin ang ngiti sa mga labi niya at tila nawiwili siya sa panonood sa akin. Nakabalot sa ibabang bahagi ng katawan niya ang kumot. Magdamit ka na. Ano pang hiningiti-ngiti mo dyan? Ani ko sa kanya habang binibigyan siya ng masamang tingin. Ayaw niyang tumigil sa pang-aasar sa akin. Daddy, gumawa kayo ni nanay ng bebe. May bebe na po tayo, biglang tanong naman ni Crystal sa kanya. Lumapit ito sa kanya at sumandal sa kandungan niya. Kaagad niya ring niyakap ang anak namin. Napangiwi naman ako dahil sa tanong na namang iyon ng anak niya. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi nabibigyan ng kapatid. Soon, baby. Malapit ka nang magkaroon ng kapatid. Ano bang gusto mo? Boy or girl? Tanong naman sa kanya ng daddy niya. Gusto ko katulad ni Baby Chlo. Akala ko ba katulad ni Anna ang gusto mo? Girl, yon. Pwede dalawa, daddy. Dalawa na lang sila. Bigla namang natawa si Cloud sa sagot ng anak niya. Ako naman ay mas lalo pang napangiwi. Handa na ba talaga akong sundan siya ng bagong kapatid? Parang hindi pa rin ako sigurado. Tisay, kahit anong gawin ko, natatakot pa rin ako. Nag-aalala pa rin ako. Sure. Gusto mo pa gawin nating triplets? Sure naman si daddy na hindi ako pumapaltos. Ikaw nga lang na isang putok lang na buo ka agad. Ang ganda-ganda pa. Parang prinsesa. Kamukha ni daddy. Tumigil ka nga, lollipop, saway ko naman sa kanya habang dinadala ang mga damit niya sa loob ng banyo. Narinig ko naman ang pagtawa niya ng malakas mula sa likuran ko. What the fuck, lollipop? Tigilan mo ang pagmumura. Naririnig ka ng anak mo. Daddy, kailan po lalabas bebe natin? Gusto ko na ng bebe, pangulit pa rin ang anak niya. Kapag nakita mong lumalaki na ang tiyan ng nanay natin, ibig sabihin may baby na sa loob noon. Doon lalaki ang kapatid mo. Paano po siya lalabas? Isusuka, muli kong sinamaan ng tingin si Cloud. Siya naman ay muling bumungis-ngis. Mukhang ang anak naman namin ang pinagtitripan niya ngayon. Puro siya kalokohan, sinimulan ko nang ayusin ang kama. Susuka, ulit din naman ng inosente naming anak. Kaya mamaya, para mabuo ka agad ang kapatid mo, ang new baby natin, doon ka ulit matutulog kay Charles and Baby Chlo. Okay. Opol, tabi ulit kami ni Bebe Sa gitna namin siya ni Kuya Charles. Ayon, iyan ka magaling. Muli kong binato ng unan si Cloud, ngunit kaagad din niya itong nasalo habang hindi siya matigil sa pagtawa niya. Really? Gusto mo rin naman Ang sarap nga ng lollipop ko Di ba, lollipop mo ko? Hello, yun ba'y lollipop? Pinalambing niya ang boses niya na may pang-aakit, na parang katulad ng ginawa kong pagbati sa kanya kagabi sa banyo. Ako naman ay hindi makapaniwala sa ginawa niya, Cloud, tama na,
Nilapitan ko na siya dito sa likuran niya upang sana ay bugbugin na siya sa inis at pagkapahiyang nararamdaman ko ngayon, lalo't hindi siya matigil sa pagtawa niya. Ngunit mabilis niyang nahagip ang mga braso ko at hinila ako, kaya naman napayakap akong bigla sa kanya mula sa likuran niya. Pinaghahalikan niya ang mga braso ko, kahit patuloy pa rin siya sa pagtawa niya. Mukhang napakaganda talaga ng mood niya ngayon. Imbes na bugbugin siya ay tuluyan ko na lamang siyang niyakap at nilambing. Ibang damdamin na naman ang gumagapang ayon sa dibdib ko para sa kanya. Nilingon niya ako at hinalikan sa pisng na mula ang mukha ko, pero para namang sumasayaw ang puso ko sa mga sandaling ito, kinikilig yata ako. Daddy, ako din, hug din ako, Daddy. Bigla namang nainggit ang bata. Itinaas niya rin ang mga braso niya sa daddy niya at nikmang nagpapakarga. Alright. Hug din ang baby namin na iyan. Ang bigat. Ang bigat ng mga baby ko, kaagad din niyang binuhat si Crystal at niyakap sa kandungan niya, hug ka rin ni nanay. Niyakap ko rin siya, kaya napagitnaan namin ang daddy niya. Hug, nanay. Tuwang-tuwa naman ang bata. Cloud. Nandyan ka ba? Bigla naman kaming napalingon sa pinto nang makarinig kami doon ng tinig ng isang babae at sunod-sunod na mga pagkatok sa pinto. Nikki, sandali. Narinig din namin ang mahinang tinig ni Ate Heavy at mga yabag nito na parang papalapit din sa pinto. Si Ate Heavy, bago pa ako tuluyang kumalas mula sa pagkakayakap ko kay Cloud, ay biglang bumukas ang pinto ng silid namin at bumungad doon ang isang babae, Cloud. Ngunit bigla rin siyang napahinto nang makita niya kami dito sa loob. Para siyang natulalang bigla. Nikki. Nasa likuran na niya si Atel Heavy na kararating lang at tila hindi malaman ang gagawin. Nix, tawag naman ni Cloud sa kanya. Hindi pamilyar sa akin ang babaeng ito. Sino naman siya?